Okey lang po. Una sa'yo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yaon ang siyang mula na ng aking pagkabalisa. Kaya ngayon mga uya, tantong hindi mag-iiba yaring pagsampalataya. Kahit maging sanlibo man ang buhay niya ring katawan, pawa kong ipapapatay kung inyong pagpipilitan na siya'y aking talikdan. Nang mawikan at masambit, iyong wikang matatamis, ay silyong ninong mabait, tumingala na sa langit ito ang ipinagsulit. Panginoon ko, aniya, Diyos na tatlong persona, ikaw po ang bahala na nang mag-ampon at kumuha sa buhay ko't kaluluwa. Di man dapat namang mahal aking pong inialay, yaring kaluluwa ko't buhay. Yamang ikaw rin po naman sa'kin siyang nagbigay. Lubos akong umaasa sa iyong mahal na grasya. Ako po'y nagsisisi na sa totoong nagtitika sa lahat kong gawang sala. Jesus ko'y tanggapin mo, yaring kikitling buhay ko. Ipagtatanggol mong totoo, yamang dahilan sa iyo ang pagkamatay kong ito. Isos, iyong isama sa pasyon mo't pagdurusa. Yamang ikaw rit dilibas sakdalan, tuwi-tuwi na, luwalhati ng lahat na. Jesus, ikaw nga lamang ang aking inaasahan. Lubos na magtatangkakal sa panganib na anuman na aking pagdaraanan. Isos, iyong kuha, papanaw kong kaluluwa. Ikaw siyang bahala na mag-ampon at magkalara sa panganib na lahat na. Ay ano'y nang mahandog ang kaluluwa sa Diyos, ay ito ngang silonghinos, nangusap pangang tibobos sa nagsihuling soldados.
ay aniyay mga mahal, dito ay inutusan, kung inyong kalooban ay alisan ng buhay yaring lupa kung katawan. Nang ito'y may pagturing nilong ninong masintahin, do'y may isang taksil, agad iniutos na tambing ng taglay, agad inulos ng tambing ng taglay niyang patalim. Alifalay pinugutan ni Longinos na matapang, itong bayaning kapitan, yauna ang siyang hanggan at totoong pagpatay. Dinapit kapag karaka ang kaniyang kaluluwa, Angheles na masasaya, at doon na guminhawa sa buhay na walang hanggan. Mahal na Ginoo, Mahal na sa Ginoo, aral ay makinig kayo. ay nakinig kayo. Kahangahangang totoo. Ang talang buhay ni Hesus Kristo. Tunay na ito'y Tunay milagro. ito'y milagro. Nga tayo namang taong lahat sa kaniya'y makitulang, magtiis ng madlang hirap at nang makamit patawad sa Diyos, Haring Kaluluwang ating mataas. buhay sa Diyos natin ialay, nang tayo ay makinabang ng lubos na katuwaan doon sa langit na Mga parang ng bayan. pagbabatang niyang martir na maganda, kaya ang kaluluwa nagkamit ng tuwa at saya sa langit na sadyang glorya. Nang malabas na sa hukay at si Jesus ay nabuhay, ang una niyang dinalaw ay ang inang namamanglaw, inalip sa Doon kalumbayan. sa sinakulang ay pinaruna ni Kristo at binati ng ganito, yung inang manglulumumbay ay Abay di na kung makakalaw. Ramay-ramay sa hirap, tingniyaring iyong anak, ang lobay nang lumuwag sa kapighatiat. Matuwa lumigaya ang pungkot nating ina, yamang aking naganap na ang pagsakop ko sa sala sa tanang
Anak Matawin ni at Eva, nakaraan ang unos ng kasakitan. Ngayon ay ang katuwaan. Inako'y siyang kakamtan nitong aking pagkabuhay. Sirena, ababunso ko niya, buhay niya ring kaluluwa. Loob ko'y nagkamit sa iyo ng Yung mga pagkakita. pinaglay, apis at kapighatian ng puso kong kalulumbay. Ngayagad na ihalinan ng malaking katuwaan. Inalubos ang tuwa kong di matapos. Wala kong sintatiro, ang sukal ng aking loob na pawi ngayong Ikaw nga't dili iba ang buhay ko, aking sinta. Bunso nang di ka makita, sa loob ko'y di magbawa ang kalumbayang lahat na puso ko ng kalimbayan at ngayon naliwanagan. Mata kong pinagulapan ng dilim ng kasakitan. halos di nalulubos pa ang tuwa ng berheng ina sa kanilang pagkikita. Ay pumanaw kapag dakap si Jesus na anak niya. Kaya nilisan ni Jesus at pinanaw nawa. Alipin niya naman ang madlang kapaghatian ng kanyang mga kawan. Ang tatlo namang Maria ng Domingong madilim pa, nagsigaya kapag daka at dadalawin talaga si Jesus na poong Ama. At kapag kuwan iyong ding madaling araw, ang dala nila ay taglay, walis, insinsot kamangyan ang isinuog sa bangkay. Doon naman sa paglakad, habang dooy nag-uusap, yaong tatlong mapapalad, sino nilang bubuhat ng batong lubhang mabigat.
sintang dakila nila sa puong bathala. Yaoy ni walang bahala at totoong nanaig nga ang pag-ibig na mistula. Sila'y nagmamadali man niyong kanilang paghakbang, nasikatan din ng araw nang dumating sa baunan, bukas na yaong libingan. Di makita ni Maria Magdalena ang lumbay ay sabihin pa, umalis at iniwan na dalawa niya kasama. Sinabit ipinagsulit sa nakitang apostoles, anitong santang mabait ay nabuksan na ang takip niyong libingang marikit. Ang mga banal babaeng nangagsidala, di nakaimik muntiman, para parang natilihan si Jesus na di matingnan. Nang makita ng dalawa, isang anghel na maganda, dikit na walang kapara, ay nangusap sa kanila, gaya rin ang wika niya. Huwag mga takot, anitong anghel ng Diyos. Batid ko na natatalo. Ang hanap ninya'y si Jesus, yung pinatay sa krus. Kaya ngayon ang wika ko wala na't nalis rito at nabuhay ngang totoo. Yung hinahanap ninyo na si Jesus Nazareno. Umuwi na kayo sa bayan, agad ninyong pagsabihan ang kaniyang mga kawan. Sa Galilea parunan, doon ninyo matitingnan. Lalo na iyong si Pedro ang nagpaunang totoo. Sa Galilea tumungo
sapagkat pangako ito nasa maalam na maestro. Luwin at pasabayan ang mga babaeng ilan. Wala nang ibang usapan, kundi yaong pagkabuhay nitong Diyos na maalam. Sa bayay agad nakita si Pedro ni Magdalena. Si San Juan ay kasama. Binati kapag karakan nitong babaeng maganda. Wala nang mga katutong Bangkay ng abang maestro. sa libingan. Galing ako at nang maniwala kayo, halina at aba tayo. Lumakad at nabigla na si Maria Magdalena. Si Pedro na may kasama. Si San Juan Evangelista sa libing nagtungo sila. Sa libingan ay pumasok ang dalawang disipulo. Do'y wala na si Jesus at nakitang nababalot yung sabanas o kumot. Sa kabilayang sudaryo na itinakip sa ulo, doon na nga pinagsino na ang bangkay ng kordero ay kinuha ng Hudyo. Sa lawahat, sa ligot-got ang sa taong mga loob. Bagoy ang wika ni Jesus, 3 araw kung matapos mabubuhay na tibubos. Di na nila inisip man ang kay Jesus na tinuran. Kahimat siya'y namatay, mag-uuling mabubuhay ang mahal niyang katawan. Lumbay na di mamagkano si San Juan ni San Pedro. Sa bayan ay napatungo, laking habag sa maestro, loob ay sisikdo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Walang sino man ang para sa sarili. Para sa sarili. Tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinakbo ng Diyos na kapiling. Sa ating pagmamahalan at pagkilig sa Panginoon, ako'y nagdadala ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ay sabay ng magamit ng mga bansa. Kayo'y tinuring ng Panginoon. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinakbo ng Diyos na kapiling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Pagbasa sa sulat ayon kay San Lucas. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya ay subukan, kaya patuloy na hinihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang sambahayang sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinabi ninyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ang demonyo? Ang inyong mga tagasunod. Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugan dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakay siya ng isang taong higit na malakas kaysa sa kanya, sasamsamin niya ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Panginoong Hesus-Kristo. Jesucristo. Antonio, tocca a te. Ciao, Sì, Antonio. volentieri. Ciao Lisa, ciao a tutti. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Lode a Lode a te, te, o o Cristo. Lode a Cristo. te, o Cristo.